I-update po tayo ni Kabiyahing Roger ngayon sa mga alagain nating baka ng mga babae na nabili. So, ito po yung bago natin. At saka, kaya nawiwili na si Kabiyahing Roger po. At nakabili po ako ng inahin na may anak at saka po isang babaeng Brahman ay hindi po nagpalugi. Bumili rin po siya ng kanya. Tingnan natin po mga kagandang buhay kung maganda itong nabili ni Kabiyahing Roger na alagaing babae. Yung kasi yung pag-study sa baka, sa akin kasi ay mahirap talaga itong livestock. Ako sabihin ko na. Kasi nga, number one ay buhay po negosyo niya. Pero nakaka-enjoy naman talaga. Lalo pa pag ka na. Halimbawa, magpapatining ka, tapos ikaw magbibinta. Kumikita ka sa patining, kumakita ka pa sa pag-slaughter. Nakaka-enjoy talaga. Kung ma-perfect lang po ninyo, ay inyo lang po mapag-aralan, lalo farming. At the same time, may namimili kayo ng pork slaughter. Tapos mayroon kayong patining. Wala pong lugi talaga doon. Kasi sa patining, halimbawa, bayat, tapos napataba mo sa loob ng 3 buwan, 4 na buwan, kikita ka na more or less 30,000 ahead. Kung maganda yung bili mo. Ganun kasi yun dito sa baka. Kailangan lang talaga mapag-aralan mong mga baka. Kung ipapatin mong baka, dapat mapayat. Bilhin mo yung mga medyo mura, tapos payat. Ganon yung estilo dyan sa pag... ganon baka. So, ang importante lang naman dito sa Negros Kabiyahe is familiarization. Familiar mo. Talagang alamin mo kung ano yung diskarte. Ito kasi maraming nagtatanong sa atin, Maraming mga tanong. Isa ng mga tanong, paano daw magsimula? Ako po nagsimula ako. Dahil nga naman ay ang number one natin, consider kung magsimula tayo. Unang-una talaga, kailangan mayroon tayong kapital. Sa kapital yan. Tapos, kailangan mayroon tayong source ng mga baka kung saan tayo mamili. Yun ang consider natin yung source, yung mga auction market, kung saan yung lugar niyo, kung taga saan kayo, baka may rami na nagtitindang baka. Hanggang number one, pangatlo, disposal po ng iyong ibibili. Marketing. Marketing. Halimbawa, kung mayroon kayo namang meat shop, much better. Kung mayroon kayong magtitinda kayo, may sarili kayong tindahan, mas maganda. Kayo na mismo magtitinda. Pwede rin mga ipaslaughter nyo sa Manila. Pero kailangan po ninyo talagang pag-isipan na hindi po kalakihan ang kinikita sa baka pag travel ng malayo. Dahil may expenses kasi yan Tapos kailangan para dagdag income, mahanap kayo ng backload. Yung sa akin lang po yung karanasan ito. Humanap kayo ng backload at the same time, paapat na, tapos... Yung taga-katay. Tapos... ninyo kailangan nyo maghanap kung saan ninyo ipapakatay, saan ninyo ibabagsak sa Luzon yung baka, yung karne ng baka na binili ninyo. Tapos mayroon pa kayong, siyempre bibili kayo ng sakyan ninyo, kung ano po yung gusto nyo sakyan, kung maliit lang muna o either malaki na. Ganun po talaga dito sa stockyard kasi travel natin Mahirap din makakita ng taga-katay, depende sa presyo Doon tayo nahirapan dati. Talaga, much better na sila lang magkakatay tapos ibenta nila sa sarili nilang lugar din. Kasi sa atin naman, bakit natin ginagawa? Marami nagtanong, bakit di ninyo katayan dyan sa lugar lang ninyo, yung baka pinamili ninyo? Kasi sa amin kasi, yung negosyo namin, itlog at saka yung mga, at iba pa yung mga sari-sari store. Kasi ang backloading namin talaga, nandoon sa Manila. Kaya kami, Manila talaga ang katay namin. Para pagdating ng truck doon, pag na-unload na nila, tapos maglo-load uli sila ng backload namin pabalik sa Boracay. Itlog, o di kaya bigas sa Mindoro. O ano pa man dyan, mga groceries, o ano pa dyan. Basta galing Luzon. Yun po ang kaibahan sa amin dahil may backloading kami talagang doon sa Luzon ang gagaling. May mga store po kami for
For disposal At ng sa aming mga pamimili baklog. naman, aspalo na yan dahil marami naman magtuturo sa inyo niyan. At saka marami naman kayo nakikita sa vlogging kung paano bibili yung iba. May mga ano naman yan, formula. Tapos yung paano rin siya kabiyahan ninyo bumili. Kasi kung ano man yung kamalian ni kabiyahan ninyo nung pamili ng una, nanulugi kami. Aggressiveness. Hindi ninyo yung Aggressive. pagsundin. Dapat dahan-dahan lang. Huwag Pag may magmadali. nag-mentor sa inyo, kung halimbawa gusto nyo matuto, pwede naman ako sa inyo mag-mentor. Pwede kayong sumama sa akin, pasyalan nyo ako. Pumunta tayo sa stockyard, turuan ko kayo, pamilisyon lang sa baka. Kung gusto ninyo. Coffee. Free lang naman yan. Punta sila sa akin, tapos tuturuan ko sila. Yan po. Para po magkaroon talaga ng ano. Kasi ito kasing negosyong livestock, hindi naman po ito pinagkait sa ating mga kababayan. Diyan gusto rin eh. Kasi ito, traditional kasi ito. At saka yung iba naman na pag tumanda na, hindi na makabiyahe, dahil mahirap nga ang biyahe. Yung namang mga bata-bata, yung namang malalakas ang katawan, yun na naman uli ang susubok. Kung sino na namang mag-success na magbaka, yun na mag-continue. Dahil dito kasi ito eh, kailangan malakas talaga ang katawan. At saka kailangan nandun ka habang namimili. Hindi po pwede kasi ipadala-dala mo lang pira mo, pabili mo si ibang tao. Bawal talaga yan sa'yo dahil dapat nandun ka. Para sa amin, kami pong namili. Kung mayroon man kaming tagabili, mayroon kaming mga spotter, mayroon kaming mga cowboys. Pero importante, doon pa rin kayo. Kasi nakikita pa rin ninyo yung binibili ng mga cowboys nyo. Tingnan nyo po, kahit nahirapan po yung kagandang buhay ninyo, pag wala dito si Kabeng Kasi Roger, ganun talaga yung business na ito. Dito Hindi po po pwede ako. itong business na ito kahit pa ang cowboy kasi na yan, bumibili sila. Hindi naman lahat na time, kondisyon yung utak nila. Kung minsan pagod, kung minsan namamalikmata, kung minsan nagkakamali. Siyempre, akala mo mabalaki, pagdating pala dito, maliit. Eh normal lang yung mga aero na yan. Okay lang naman yan, pero wag naman masyadong, pag malaki na kasi hindi na makasurvive. Hindi na papaniwala yung sobrang laki ng lugi. Wala na yun. May mga modus na yon. Ibig sabihin, may mga nangyayaring sabotage. Price sabotage. Kasi kailangan naman talaga, kahit mabait pa yung cowboys natin, dapat masubaybayan lang natin. Hindi naman ibig sabihin na wala tayong tiwala, dapat nandun tayo. Dahil pag mayroon naman silang nabili na hindi natin, halimbawa, nakikita natin diferensya, oy, bakit, ito, maliit, ano ba tingin? Kailangan kasi may pag-uusap yan. Kaya natural lang po yan na mayroon tayong mga cowboys. Hirap din mag-loading Dapat marami sila. Mga kagandang buhay, nanganak na po ang ating buntis na baka na nabili po sa bakong na dapat sana for slaughter. Ayan po siya mga kagandang buhay Ayan, meron po siyang diamonds po sa kanyang ulo. 2 weeks na po ito mga kagandang buhay na pinanganak. Bago po ako umalis dito, ay siguro mga 2 araw lang. At nanganak na po ang baka. Ayan po siya. Hindi natin pinakatay ang kanyang ina. Ayan po ang kanyang anak. So tingnan po natin ang kanyang nanay po. Ayan. Di ba na-feature ko na po ito? Ayan siya po, mga kagandang buhay. At marami rin po siyang gatas. Hello, Kabiyang Roger. Nanganak na pala ang buntis na nabili natin sa bakong.
No, nanganak pero parang anak, parang kambing lang. Native na native, ano? Mm. Ayan po, yung baka namin na for slaughter. Pero di na namin kinarga. Dahil nga parang buntis. At pagkalipas nga ng isang buwan, ayan na siya mga kagandang buhay, oh. Kaya i-update po tayo ni kabiyahing Roger ngayon sa mga alagain nating baka ng mga babae na nabili. So, ito po yung bago natin. At saka, yun, oh. Kaya, nawiwili na si kabiyahing Roger po. At nakabili po ako ng inahin na may anak at saka po isang babaeng Brahman ay hindi po nagpalugi. Bumili rin po siya ng kanya. Tingnan natin po mga kagandang buhay kung maganda itong nabili ni kabiyahing Roger na alagaing babae. Oh, patapos na po sila ng loading, oh, mga kagandang buhay. At dito na po si kabiyahing Roger at inaamo po yung kanyang nabiling babaeng baka. Wow, ang ganda naman, kabiyahe. Oo, kasi maganda ito. Brahman ito eh. Oh. Brahman siya. Tingnan mo yung mukha niya. Ay 13 months old. Malaki yung potential nito. Tapos yung didi niya, buhay na buhay. Tapos walang issues pa kain, napakalakas kumain. Pero parang gutom ang itsura, oh. Yes, pagod siya, gutom siya. Kumaya pakainin yan. Paliguan yan bukas. Paliguan yan siya para magumanda ang katawan niya. Pero apat lang yung didi niya. Si Apat na Ani, didi niya, buhay-buhay. si Ani ko sa Batangas, 6, di ba? 6 ang didi ni Ani, pero ito mostly naman 4 lang. 4 lang, no? Pero yung didi niya, mamula-mula talaga maganda ang shape. Yan po ang nabili namin sa farmer. So, anong nabila natin nito ay isa pong livestock aid. Siya po yung tumutulong sa mga kabaryo niya na kung mag-hit yung baka, ay mapa-EI agad. Yes. Diba? Nung baby pa daw yan, binenta sa kanya. At inalagaan niya, at ngayon nga, binenta din, tumubo na siya. Parang may nabili ka pa, kabiyahe? O yung isa, yung ano natin. Ito, mabait naman ito. Tingnan mo naman, masimas na natin. Mabait siya. Kasi mostly sa mga baka, hindi na masimas yan. Ganda, no? Bilog talaga ang katawan, no? Bilog katawan, magandang mukha. Palagay mo mga ilang % ang lahi niyan? 99% yan, magaling yan, mataas ang genetics na. O yung nanay niya pala, nasa 80%. Yeah. Tapos yung tatay niya, pure. Pure. Pure po ang tatay So niya. tingnan mo, ang ganda na talaga, taas na ng genetics, no? Tapos mayroon siyang sinyal, Oo. Yan. May ano siya, yung parang, siya, tapos mayroon ang tenga niya, parang may pangalawang, may double ear yung maliit. Yung katawan niya, maganda rin ang structure ng katawan niya. oo, yan, no? So 13 months old, mula nung pinanganak. Yes, mayroon rin tayong nabili dito. Ito, 80% Brahman din siya, mabait. Ito, binili po natin. Ito naman, 8 months lang siya. Mula nung pinanganak. Sabi ko nga, ano rin natin. Red Brahman, kagandang buhay. Hindi, magbabago pang kulay nito kasi yung mama nito, puti. Ganun ba? Oo. Ang kinis, no? Oo. 8 months old. Yan po. Atin pong babaitin to. Titingnan talaga ni Kabiyahing Roger yung genetic. Paano mo ba tinitingnan nga mataas ang genetics? Plot yung kanyang Kasi sa mukha, makikita mo naman, yung bunganga. bunganga, tapos yung appetite niya, tapos yung ano niya, pang harap pang likod niya, pata niya, structure ng body niya. Yung likod po niya pantay, tapos yung didi niya buhay na buhay. Yan, binili natin yan para upgrading. Tapos yung ano niya, yun mga magaling na kasi yung forma ng yung vagina nila, parang may forma agad. Nalaki. Parang ano agad, kaya nila magkiri ng ano.
Tsaka ang Brahman talagang ano, maganda ang perna, ang puwit. Yung mga perna nila, maganda. Pero tatalunin ka dito sa akin, oh. Sabihan ko si Unoy na huwag talagang pakainin ng maraming feeds. Dapat, Kasi parang tumataba. Tapos ilipat ng location yan. Oo. Ang pangalan po nitong kabihang Roger ay Silver. Si Silver, po ito. silver. Silver anniversary gift. Di ba meron na tayong anniversary gift? Ito kasi siya, mabait talaga ito. Ito yung almost 100%. Super bait. Yan. Super bait po ito. Tapos si James, nandyan si James, update natin. Kaibigan kasi na siya si James. Oo. Yan siya palagi. Grabe. Bait, no? Bait ito. Kapiakap ko siya. Pero parang tumaba talaga siya kabiyahe. Tumaba lang naman siya, pero yung pata nito, ito talaga yung magandang genetics dito. Yung mukha niya, oh, taiksi, munganga, napakalaki. Tapos yung talaga yung katawan niya. Square yung bunganga eh. Ang katawan niya, booster. Ito yung Ganda ng katawan. sa lahat na baka dito, ito yung pinakataas na genetics. May gusto na nga ang bumili niyan eh. Ang ganda siya, tapos yung katawan niya, super. Super ganda. Super, super. So, sabi mo sa akin, yung nabili mo na yon na isa, kasing laki niya, hindi eh. Hindi Maliit kasi lang talaga kaya yung ganyan. gabiyahe. Ang mahal ng bili mo doon. Tama lang yung bili ko. Pag ginusto ko yung baka, kahit gaano pa yung kamahal, bilhin ko. Ayan o. So, lagi palang dinudungaw ni James ito. Si Silver. Magkasama kasi sila palagi. Ito ang pinakamaganda, halos 99%. Halos 100% Brahman to. Kita mo namang mukha, oh. Tapos sa bunganga, kita mo. May nol pa siya, oh, may nol. May nol siya. Napakabait ng bakang ito. Pagpaliguan mo siya, papaligo lang rin siya. So yan ang magandang inahin, yung mabait. Ito talagang may nol siya. Ano ba yan? May alom siya sa nose niya. Ang bait niya. Alam mo ba yung nanay niyan, nung kinuha namin siya, nung araw na kinuha namin siya, manganganak rin yung nanay niya. Kabiyahe, medyo masyadong mahigpit na yan. Sinabihan na ako ng subscriber niya na mahigpit na daw yan. Sobra na, oh. Oh. Hindi ba pwedeng lagyan natin pang ilong yan? Suko. Wag. Sobrang higpit. Oh, no! Ay. Ilan? Kabiyahe, paano ba ito? Sige, madali lang naman gawa ng paraan yan. Oo, sige. Ayan, tinawag po ni Kabiyahing Roger si Rick. Kahit na masyado po siyang madumi dahil kakatapos lang po ng pag-ayos niya ng mga baka sa Lugaan mo nga, Rick. taas. Lugaan mo yung ano niya, hugot masyado. Hugot na. Luga eh. Kaya pa ba, Rick, na adyasan? Adyasan lang po ni Rick. Marunong ka ba maglagay ng pang-ilong, Rick? Di ba tinutusok yan? Marunong ka? Dapat lagyan na natin ang pang-ilong yan. Dahil pagka nakawala yan, Rick. Ha? Hindi yan makawala? So, okay na yun, Rick? Balik na. Lagyan pang ilong. Lagyan ng pang-ilong. Marunong ka? Ano ba tinutusok niyan, Rick? Pwede na kawayan na. Kawayan, ha? So, anong gawin para malagyan ng pang-ilong? Oo. Pero dapat talaga may pang-ilong, Dad. Bakit yung isa doon, oh, nilagyan? Ay, bata pa yung nalagyan. Walang pang-ilong sa ibang bansa, naka-pre-range lang. So, ang gawin natin kabiyahe, kapag ka nadala natin siya sa Aklan, i-cage lang siya. Hindi, ganyan lang siya. Hindi siya Ayan. cage. Buti na lang. Tingnan mo nga kung maluwag na. Maluwag naman, kaso lang naghigpit lang dahil pupunta sa akin. Dapat makuna ng kuto, hindi pa rin nawawala. Di ba winawash out yan? Magtatanong ako bukas kung ano nang para hindi kutuhin. Oo, tanong ka kabiyahe para makinis siya tingnan. Pero tumataba talaga siya kabiyahe. Hindi magbubuntis ang baka pag mataba. Kasi mabait siya, oh.
Daming lamok. Dapat ilipat to. Dapat palinisan mo sa kanila, Dad, yung mga damo na to. Dahil kunting apoy lang nito, magliliyab yan. Noy! Noy, halika nga, Noy! Noy! Noy, halika nga. Mahigpit na mahigpit po kanina. Buti nakita. Oh, lagi pala niyang dinudungaw si James. Si James, nandito si James. Hala, ang laki na ni James, Dad. James! Kumusta ka, James? James? Bakit ang laki-laki ni James? Sobrang taba. Taba-taba ni Ala. James. Sobrang taba ni James. James, kumusta na, James? James, kumusta ka na? Uy, ano nangyari sa tiyan ni James? Parang buntis na. Mataba talaga ito si James. Ha? Oh. Hindi, wag mong patabain, oy. Okay lang yan, ah. Galing nito. Niwang na ho. Lantawan, niwang. Noy, dalag, Noy! lipat kayo dito, Noy. Ito, Noy, ano, Noy? Pinapakain mo maraming feeds? Gamay lang. Unti lang, Noy, kasi hindi yan mag-hit, Noy. Ilipat siya doon, Noy, oh. Dahil marumi na dito, linisan natin bukas. Lipat siya doon, Noy. Marumi na dito, Noy. Mabait yan, mabait. Sige na, suot ka. Nanunuwag rin, ha? Oh. Hindi yan nanunuwag. Sakit, Noy? Malaki kasi siya, kaya naglalambing siya. Naglalambing. Tapos yung vagina niya, manuwag. maliit. Tingnan mo, ang ganda ng vagina na, oh. Oh, puta na siya doon, ayan. Noy. Punta na siya Ayusin natin doon. Lipat na natin, Noy. Ala, si James to yan. Ano nang ginawa mo kay James? Ha? Naglalambing siya. Naguguluhan na. Naguluhan na yung baka. Ito naman kabiyahe yung nabili ko. Ngayon mo lang nakita, no? Yung nabili ko. Okay, oo. Okay naman siya. Walang issue dyan. Malaki ba? Hindi ba Ito, tayo lugi ito. sa 75,000? Hindi na lugi. Ito, mabait na ito. Mabait na ito silang araw. Yung tinga ba niya, may itim sa gilid? Oh, ala. Naglalaro siya. Oh, ala. O, tingnan mo, Jer. Sabi mo, ganun kalaki sa Ay, kay wag mo Silver lang yung binili mo. O, tingnan mo. Ang laki talaga ni Silver. Laki na ito, maba na. Painumin mo siya tubig na ya. Ito po yung anak na Red Brahman. Ayan. Viral ngayon si Diwata eh. Pangalanan ko kaya ng Diwata ito. Parang Diwata kasi yung sungay eh. Ayan si Red Brahman. Sino ang naglagay ng tali, Jer? Ito naman yung bubwit na anak ng native, oh. Best friend sila na yung anak na yung, Diwata. Yan po yung mga alagain natin. Dadali natin po sa Aklan. Tapos si Red Brahman. Dahil po dito kay Red Brahman, binili ko yung nanay niya. Binili Natamlay ko kasi silang yan. dalawa. Pagod pa yan. Yung isa. Ganda rin ni Red Brahman, no, Jer? Oo. Big bone si Red Brahman, no? Antikas. Antikas po niya mga kagandang buhay. Ito na po yung pakain ni Nunoy. Oh. Excited, Noy, kumain. Oh, galing kumain po, tubo. Galing niyang kumain. Noy, lahat ng tuyong mga tubo, Noy, sigaan natin. Diba, ito po yung ating si Silver. Sobrang liksi at saka walang problema po, walang issue sa pagkain. Ayan, nakaandar na yung ating truck. Ready na sila para umalis. Sine-check pa po yan ang ating mga convoy. Dito? Ha? 51. 51 ang ating karga ngayon. Ito po, oh. Kumain din ng tubo. Noy, ang kinain nito balani. Ang galing-galing kumain ng katawan ng saging. Mag-ano ka ng katawan ng saging, Noy, ha?
Dapat may feeds talaga, Jer, yung ano, saksakin yung mga pagkain na to. Dapat naka-shredder. Magaling kumain po yung ating mga alagain. Magaling kumain. Kabiyahing Roger, balita ko may mga umu-order sa iyo ng mga alagain sa Iloilo area lang. Gusto nila mga upgraded. Oo, nag-iipon tayo. Dahil sa 1,000 pong baka dito sa Negros, bihira ka lang makakita ng magaganda. Kaya ngayon, may naunan tayo. Kita nyo naman, napakaganda po. Ito, maganda to siya. 100% Brahman kasi ito eh. Hindi po namin, hindi binibenta ni Madam Sol siya. Hindi talaga. Yung iba, yan o, ganda rin, sobrang maganda rin. Mahal nga ang bili natin, pero okay lang yan. Malang bili mo dito. Ay, maganda. Maliit lang pala. Akala ko kasing laki ni Silver. Yung mga bones ni Silver, malalaki talaga yung bones niya. Yun, malalaki rin naman, kaso lang mas bata yung para dito. Bata. So, puntahan natin yung nanay ni Silver. Kung babae yung anak niya, kunin natin. Oh, nagpapakitang gila Silver ah. Naglalaro yan siya. Kasi doon di siya makapaglaro-laro doon. Yes. Galing. So sa 1,000 baka dito sa Negros, bihira ka lang makakita na maganda talaga. Kasi yung ibang farmer, di rin nila ina-upgrade yung kanilang mga baka. Bihira ka lang makakita, kaya kung makakita man tayo, tulad nito nila, yan, kita mo, ang ganda. Babae din yan, silang araw, babae na yan, mga yan. Kung makakita man akong ganyan rin, bilhin ko rin kahit pula pa man o ano dyan. Basta kahit Red Brahman, kagaya niyan sa akin ay na-inlove ako dito sa anak ng isang inahin. Dahil sa kanya, dahil sa anak, binili ko sila. Pero kung inahin lang, hindi ko bibilhin. Pero sabi mo naman, di naman ako lugi sa laki ng inahin, ano? Basta huwag lang siya pumayat. Hindi ka lugi dyan. Patabain lang. Hindi naman payat yan. Kahit huwag nang patabain kasi pakastahan ko pa yan. So hindi dapat patabain. Hindi na patabain. Kailangan ganyan lang siya. Marami pa doon daan. Oo. So, saan galing yan, Dan? Binili ko dyan, oh. Ah, doon, sa likod. No, yung baka mo, Noy, naglalaro, Noy. Oo, naglalaro. Mabait Noy, ba si sa'yo, Silver. Noy? Meron pa doon, Noy? Hindi talaga ibibenta ni Nonoy daw yan kasi napamahal na sa kanya. Ito, si Silver. Kahit matumanda pa yan siya, sasabay ng pagtanda niya, hindi ibenta. Noy, ayaw mo na ibenta si Silver, Noy? Si Silver, ayaw mo na ibenta? Mabait. Mabait daw. Mabait daw talaga si Silver. Yan. Ito, parang ang ganda ng katawan ng binili natin kahapon. Parang nangayayat siya. Na-stress lang yan. Na-stress lang. Lumipat kasi ng lugar. Ito naman ka-recover yan. Dapat nga, Dad, gumawa ka dito ng, ng pasilungan nila. Gawa tayo, silang araw. Sa ngayon kasi medyo kapos-kapos pa rin tayo. Gawa ka talaga dahil... Pag dumami lang sila, gawa tayo. Hindi, yan, may mga ganda na tayong baka. Mahirapan ito si Silver, Dad, pag walang bahay. Talagang gumawa ka, magsugpon ka dyan, oh. Dyan, oh, gawan mo ng bubong. Magdugtong ka dyan. Kasi mahirapan yan pag tag-ulan, ha. At saka doon, magdugtong din doon, banda sa bahay ng, magdugtong din doon sa kabila. Para sa ating malagay. Pagsamang kambing, may toxic kasi ang kambing. Dito rin, ang distansya. Oo, dito banda, oh. Dito. Hindi dito. Ah, dito? Dito banda? Okay. Oo, kasi dumadami na sila. Pero kung si Ron natin doon ay talagang makapagtanim na tayo ng maraming pakain, dalhin ko na sila doon. Mas maganda pa dito. May AI ka program dito. May AI program dito, no? Ang bilis lang. Ano na? Yan, bilis lang yung lumaki dito baka na yan. Oo. Pids ba yun? Yung mga katawan ng saging talagang gusto niyo yung kainin, eh. Oo. Ah, daming saging daw sa site. Sino ang baka yung natira? Asa katong sa pila man to? May natira po. May natirang 3. Yung duha na kapitan? Okay. So ito, painumin din ito, Master, oh.
Oh, pero kunti lang napit. Si Nunoy na lang dyan. Noy! Ikaw na lang mag-alaga kay Silver, Noy. Ikaw sanay dito. Bait yan. Noy, tingnan mo, Noy, yung mga ano, sabi ko nga kasi matigas nila ulo nila. Sabi ko nga kasi, Noy, yung mga tubo na yan, talagang gigilingin natin. Hindi nga kumakain yan, no? May sinagdir kami dyan, no? Hindi kakain. Di kakain, Noy. Kasi nasanay silang ganyan lang. Ganyan Sana lang. silang ganyan lang. Paano yan? Uy, napakan na nila. Ay, Dapat- Mabili na na. ubusin na dyan maya. Ubusin niya yan. Wala na bili na. Dito sa iping sa tandem. Baka sa tandem. Oo. Yan, Noy. Painumin mo, Noy, si Silver, Noy. Kumain na ba yan si Silver, Noy? Kumain na yan? Ay, nako, ang liksi. Ang tuwa si Kabiyahe. Maganda naman. Liguan mo bukas. Para wala kapo niya. Kapoy na, tapos na pressure siguro na sa pagpapasaka nila. Ano nangyari dito kay Silver na to? Masyadong Naglalaro nga excited. siya, naglalaro. Ang ganda, no? Ang ganda niya. Ganda talaga niya. So, pag magtyaga ka na lang po talaga dito sa Negros, may makikita ka talagang mangilan-ngilan na maganda. Balikan natin, Master, yon yung nanay na mga anak, pag babae yun, sa atin pa rin. Sinabihan, di ba natin? Baka babae yun, Master. Babae at lalaki, ah. Ano na pili? Lalaki na po. Manindot lang po. Laki po. Nindot pa po ng laki. Okay man pag lalaki. Oo. Hindi lang ito. Pareho ang klase gito po nga kuhan. Anong bayan sa kuhan. Para sa hay ba? So, sana yung rasag ka ito. Akin siya. Akin. Puputi pa na. Saan? Ito ang Sana, anak niya? Iba pang kulay niyan. Ang anak niya? Mm. Talagang maganda, no? Kaya may nagtiras. Karang naging Si Red Brahman. Pero umiiba daw ang kulay, eh. madami na tinawas. Nindot pa kayo. Oo. Pagkita po dalawang gano. Grabe Pero ang ito yung tinga. the best. Mga nga niya, ang ganda. 100% Brahman. Okay na. Siguro 100. Ito. Brahman mo gini siya. Kita mo yung mga buto niya, lalaki. Saya. Looking class itong isa boss kaysa ini. Alopig to. Lupig yun. Talo yung isang nabili ni Kabiyahe. Ito, madali na lang siguro itong mag-hit, eh. Di pa yan. Di pa ito? Huwag ka mukha baba. Ka. Karabawon kayo baba yan. Oh, karabaw ang bunganga, Mukhang no? kalabaw. Yan ang sinabing mukhang kalabaw. Mukhang kalabaw. Kahit di mo na. natuhugan yan, hindi mabait ang baka eh. Pag ulan, Huwag na siya. Hubok mo kayo siya po. nasakta niya na. Iwan na siya. Hinay mo ka siya. Ay, kaya pala bagong tusok yung isa na yun, Jer, oh. Pero malakas din kumain yan. Hindi, masasanay dito yan. Bigyan ko ng bahay dito yan. Lagyan ng bahay talaga sila. Pagawa ko ng bahay dyan. Oh. Marami akong blaso. Yan na po siya. Pag-hibuhat na siya. Pwede. Bili akong drum na bulo, tapos pihakin, tapos yan ang pakainan nila. Tapos yung kumpay na yan, yan lang yan, higaan nila. Para hindi maglutak yan. Yan po. Ang aking baka na mukhang kalabaw daw ang mukha. Dahil ko trabaho to. Tago ako yung bukuan ito. Oo. Ako ang mga mapagumangkon. Duha ka bukla. Saan tayo kukuha ng mga kukulamber, Jer? Baka taglubi ito nyo, tagpila lubi dito. Mahal mo 1,500 suga po. Hindi ba lang may dito, basta gulang. Oo, gulang. Sige, bakal ta. Magkapas na dito. Para malagyan sila ng bahay kasi pag nagtag-ulan, kawawa sila. Meron pa namang mga buhangin dyan. Ipa-flooring ko yung kanilang ano, Lapok na apakan. Lapok na ba kayo ni siya yung tao? Oo. Yung Maputik dito pagka tag-ulan. Hirap ang mga baka. Basta may drum lang na pakainan na hanggang para hindi na yung Grabe pagkain naman, na- oh, si Nunoy, oh. Nakabili tayo ng kumpay sa likod. Bigay natin na yung budget niya. Uy, alis na ba ito sila? Di pa. Alisin mo na, Jer. Pakainin mo muna. Kain mo na. Yan na. Ang kambing po natin. Puro nanganak na lahat. Nagluto po tayo, nag-ihaw ng isda para po pakain sa ating team, silver team. Ihaw ka na, Kas? Wala pa? 51 heads po ang Kas? karga. 51 heads. Rek! So, ayan po ang aming buhay dito po sa Negros.
Yan po si Noy Nonoy, matsipag. May nagtapas po ng tubo doon sa likod mismo natin. Kain mo na ha. Ang mga kambing natin, oh.